Muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama ho natin si Segjing Paras. Segjing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw naman po muli. Wow, at least mayroong kita tinatawag na respite dahil medyo humupa ang ulan, ha? At pero may darating na naman na bagyo, paring Eli, ha? At tuloy-tuloy na naman itong kabuisitan ng taong bayan dito sa baha. At well, ngayon nakapokus na ang tao sa hirap ng buhay, no? In the aftermath of the typhoon, then there is kung sa ano pa yan, panahon pa ng biblical history, yung famine after the nagkakaroon ng famine o gutom, which is actually what's happening now. Although pinapalabas ng gobyerno na ang DSWD at ay namimigay, pero ilan lang naman ang nabibigyan yan sa 115 million Filipinos. How could the DSWD, yung amelioration program, pamimigay, cope up with the lives of the people, no? Parang Eli. Pero marami ang ayaw na nga ng ayuda. Gusto nila resolbahin yung baha. Baha, oo. Wala na raw ayuda. Tapusin nila yung baha. Kasi pagka walang baha, makakapasok sila. Hindi sususpend yung biro mo, ilang araw walang trabaho, wala ding sweldo ang mga tao kasi hindi sila makakapasok. So, that's how it goes, no? Parang Eli. Pero yes. Pero sabi ni Pangulo ay masyado raw malakas ang ulan eh. Hindi raw kinaya yung malakas na ulan at yung climate change. Kasi umikot siya sa sa Pampanga. Kung nagbasa siya ng Biblia, nung panahon noon yung the Ark of Noah binaha ngayon dahil sa lakas ng ulan binaha ngayon kanilang yung boat, di ba? Malakas na ang ulan noong panahon. Paiba-iba lang ang taon na malakas ang ulan. So, hindi yan enough na reason. Kabubuhan yang rason na yan, paling Eli. Siguro, mamaya na sa impeachment sa isang episode natin, siguro tutukan natin dito, Segjing muna, itong sa baha. Kasi may binabanggit si Pangulong Marcos Jr. Na talagang, kasi umikot siya sa umikot siya sa may Central Luzon, particular sa Pampanga. Nako, grabe ho yung na mga pagbaha doon. Yung Milalin, Santo Tomas, Bacolor. Yun. Tapos mayroon pa yatang 7.5 billion na flood control amelioration or flood control, ano ba tawag yan? Flood control enhance, ano ba yun yung flood control program na pakonte or pawala ng baha. Ito ay isang foreign funded project, pero ang tanong ng mga tao, sana punta ang itong proyekto na ito. So kaya baha pa rin dyan sa mga lugar na yan. Bulacan, Pampanga, even Tarlac, parang Eli. Yes. Pero dito ho, mga kababayan, ay kasi pwede ba ikatwiran na hindi, climate change kasi, tapos hindi raw kinaya ang matinding ulan kasi parang, kumbaga sana, yung ibinuhos pang isang lingguhan o pang isang buwan Inconsistent yan sinasabi niya na extraordinary yung rains in the first place. Kaya niya nga magmula nung nakaupo siya, tinira nila ng napakalaking budget for flood control. Pero natuklasan lamang at siya nga mismo nagsabi na may 5,500 flood control projects. So, kung tuusin mo yan, kung nagawa lahat yan, pulido, walang bayad ng corruption and everything, can you imagine what would have happened? It would have prevented flooding all over the country. Pero
siya rin mismo na-realize din niya na wala pala. Ghost projects pala. So, nagalit siya. Kunyari. Pero, alam mo, obviously naman, maangan lang naman ito. Na-overwhelmed daw, may barko daw bumangga, may kung ano-ano. Tapos ngayon, iba naman ang tema ng alibay niya. Napakalakas daw ng ulan. Paano yan? Hindi naman yung human nature yan. Hindi naman human-made yan. Human nature yung ulan. Pero dito ay kung hindi kinaya ng sabi natin ng ulan, kasi ang daming ghost flood control projects Tapos kung hindi man ghost, merong kaunti pero substandard. Substandard. At saka plus the fact na mahina ang monitoring, mahina ang maintenance tulad ng paglinis ng mga estero, patong-patong. So, it boils down to management. It boils down to governance. So, hindi mo, alam mo, kung magaling ang management mo, liderato mo sa gobyerno, that transcends beyond your leadership to the leadership of the local government and the barangays. Kung nagbigay ka ng good example, talagang pulido din ang trabaho ng mga barangay, mga bayan at syudad, di ba, paring Eli? Pero kung paltos ang management ng pinakamataas, nakikita din yan ng mga iba, palpak din yung ginagawa nila. Dahil sa failure of leadership, paring Eli. So, ang sinasabi nga, may mga panukala na parang bukod yung hindi sa flood control, kundi parang i-manage na lang yung flood No. So, mas maganda kaya ganun na lang gawin. Oo. Pero dito ay, bibigyan ko lang ng ehemplo kasi bukod sa Central Luzon, sa Pampanga, kasama rin naman dyan yung Bulacan. Ito, yung sa Bulacan lang ho, umaabot po sa, ang laki ho nito, 5.4, ito, 11.9 billion lahat-lahat ang naigasta ho rito ng ating gobyerno. Ito, 2024 lang, 14.6 billion Ang sabi nga ni... Ang dami, sa Bulacan, 41 billion. Yeah, 41 billion. Tapos, nagmaangan pa yung gobernador. Mahilig kasi yung bibita ng mga chicks Pero ikaw, Sir Jing, halimbawa, ikaw dati naging local official ka, mayor. Pero pag mga ganyan, halimbawa, sa iyong lugar, ito, governor ito si Daniel Fernando, 41 billion pesos. Wala kang kaalam. Hindi lumusot sa'yo? O paano? Nagmaang-maangan lang yan. Kaya, unbelievable. So, maski unless nakatago ka lang sa bahay mo, hindi ka lumalabas. Pag lumalabas ka, makikita mo yung construction that are being, don't tell me, yung 41 billion worth of, are all ghost projects na hindi man lang naumpisahan. Mayroon din yan somehow, na yung, below standard. Substandard. Substandard na nakikita mo. So, kung ikaw ang gobernador, hindi ka ba maninita? Na, kung naglibot ka sa mga iba-ibang barangay mo o iba-ibang makikita mo tiyak na kasi 41 billion is 41 billion. Hindi mo pwede itago yan, Mr. Fernando, Pero, Sir kung hindi siya nakialam, baka ang magiging perception ho rito, baka kasabot siya. Yan ang magiging perception. Yes. Posible. So, siguro, baka napartihan din doon siguro siya. Yan ang magiging perception. Napartihan din ito. Na he keeps his mouth shut or he was told na wag mo na lang bulabugin kasi nakiparti ka naman di umano, di ba? So, that's how the story come about, so to speak. Di ba? Parang natatandaan ko di ba, yung pamosong binanggit niya sila kay Chairman Abal, may 200 ka rito. Which huwag ka na makialam. Oo. Kanina ba yun?
May mga ganun. Huwag ka na maingay. Meron ka naman dyan pupunta sa, May 200 ka rito. Di ba, yung mga ganun? Oo. So, parang baka ganito ang magiging... Yung sinabi ni, sino ba yun? Chairman Abalos sa atin Yung sa NEDA? sa NED. so, baka dito, baka ito maging perception ng tao. Oo. Kasi napaka-imposible. Makikita niya naman pag iikot siya sa... Kasi governor siya during those periods. Ha? Oo. Siyempre, maraming magre-reklamo rin sa kanya. Hindi tulad ng isang governor, talagang nag-inspect, hindi pa nga siya papasukin doon sa, Mindoro, di ba? Mindoro, talagang in-expose niya sa media. Tsaka nagalit siya sa contractor kasi Sa DPWH siya, pati yung regional director na yon, yung si Pacana, talagang sinipa yon because deadly yon sa corruption. Yun. So, pati Palawan noon, sakop ng Pacana na yun So, matindi rito at pero sa ngayon, Jing, ang pinag-uusapan rin sa baha-baha na yan, parang gusto ng kalimutan ng Pangulo yung nangyaring yung pagtugis dito sa mga nasa likod ng pambubulsa ng flood control Parang iniiba na yung usapan na iba na nasisisi ngayon Obvious naman, paring Eli. Yung Senado, may mga senador siya na talagang hawak niya. Kasi sinabi nga nung si Tinio, Congressman Tinio, at ito ay sinabi din ni Erice, na yung si Adrian Bersamin, mayroon daw nakikita na exchange of, words between the President and itong si Adrian Bersamin. At nagsasabi daw nga itong si Adrian Bersamin, na, sir, i-liquidate ko yung 8 billion sinabi ni Tinio, 8 billion na kickback, Si Tinio mismo ang nagsabi nito at nakita daw ito doon sa record ni Congressman Libiste. So, at isang bulk doon sa 8 billion ay pondo para sa mga kampanya, campaign funds for the senator. So, masasabi mo ngayon, itong si Eric Sylvester Tulfo, or ang sabi nila, Tuplok, Eric Sylvester Tuplok, ay ayaw na niyang imbestigahan. Sabi, bakit na tayo makikialam dyan sa flood control investigation? Ipaubaya na natin yan sa ombudsman daw. Alam mo, may kanya-kanyang role ang mga ahensya ng gobyerno. Ang Senate Blue Ribbon Committee, talagang that is organized, established for the purpose of investigating in any legislation against corruption. So, bakit ka maghugas ng kamay? Ikaw ba'y umiiwas dahil tinuro ka ng mga 18 Marines na isa ka sa di umano'y tumanggap ng malita? So, diba? Ganun magiging implikasyon. At doon naman sa tulad nila Bersamin, nila Paggandaman, ito iniwas din Lacson. Ngayon iiwas na naman uli nitong si Tuplok, ito si Sylvester Tuplok. So, ano mangyayari sa investigasyon? Hindi naman kaya in fact, in the past, nag-iimbestiga ang Senate para to ease the burden of the ombudsman, kagaya nung sa Parmali. Nag-imbestiga si Gordon at they went to the bottom of that. Ngayon, in-endorse ngayon sa ombudsman. So, na ibsan ng konting trabaho ang ombudsman, so to speak. So, gano'n dapat ang role ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Pero ito, binabanggit mo, Sec Jing, ombudsman, kasi merong pinaka-latest na pahayag si Ombudsman Boyeng Rimulya at na kung saan ay kanyang ang binabanggit yung pinaka-epicenter daw ng flood control ay ito ng Davao City. Mukhang naliliis na naman tayo rito at pinakalimutan na si dating Speaker Martin Romualdez. Ito, panoorin natin niya sa hearing yan po sa bababang kapulungan ng Kongreso. Ano po bang ginagawa ang ombudsman
sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon. Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Okay. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern, Your Honor. Okay, so okay, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption, Control, Your Honor. Flood control flood projects, control Your Honor. corruption, ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Okay, Sec Jing, mukhang Yun yung lumilipat na. nauna ang daldal, mako muna, suriin. Pero makikita mo naman yung manifestation of corruption doon mismo sa resulta na magbibigay ng pinsala ng taong bayan. Dito lang sa Metro Manila, bakit nagdadaldal ngayon, nagsasalita ngayon si Mayor Isko Moreno at ini-expose niya yung level of corruption at ilang budget bawat distrito. Billion. Billion. Because mayroong manifestation of corruption dahil dito, ito'y dapat yung epicenter. Kung hindi nagkamali si Mr. Ombudsman, ito dapat yung epicenter ng flood control. Itong Metro Manila. At karatig ng mga probinsya, Bulacan, Pampanga. Yung Davao, wala pa tayong naririnig na may grabing flooding dyan, di ba, Paring Eli? Pero ngayon, siyempre, parang ako naman nagtataka ako, bakit Nililihis ngayon. nalihis? Kasi dapat mag-focus sila sa kaso ni dating Speaker Romualdez Kasi pinangako ng Pangulo yan sa SONA. Patong-patong bakit walang investigasyon doon sa di ba mayroong video si Gutesa, sinasabi na mayroon siyang word na sila. Bakit why don't they go to the bottom? O sino yung sila na nagmando sa kanya na dagdagan yung kanyang statement. To the extent na isama si Mike Defensor at saka si Marcoleta. Pinadagdag doon sa kanyang unang salaysay doon sa Senado. Parang Eli. So, dito lumilitaw, mukhang lumabnaw na yung kaso ni dating Speaker Romualdez. Malabo na makulong yan. Sabi nga ni Congressman Toby Chanco, mukhang mahihirapan na siguro. Yun ang deal. Yun ang deal kasi natakot yung si Marcos na nung umalma si Romualdez nung una na hindi ako mag-isang babagsak. May reported to the executive department as really the one involved in the release of funds to the flood control. So, siguro nagkaroon na ng deal yan na sige lang tanggapin mo lang na kunyari sasabihin ko na imbestigahan ka pero para lang sa public consumption yan. Pero ang actual na paglilitis against you ay hindi mangyayari. Tapos gagalaw yung mga tao yung mga 18 Marines ay papabalik rin natin. Yun ang deal diyan. So ngayon massive propaganda coming from the doon sa kanyang yung attorney Ade something na ganito hindi walang kasalanan si speaker. Pero sino naman maniniwala, Paring Eli? Ikaw ba maniwala na siya nga yung tinagurian na mastermind, pero ang alam ko
may mas higit pa dyan sa kanya. Pero yun ang PGMN nakatuto kay Speaker Romualdez. Pero itanong ko lang sa iyo, Segjing, bilang ikaw, naging congressman ka, sa pagpili ng, sabi natin, pinaka malaki at juicy na, na chairmanship sa House of Representatives, yung sa appropriations, sino ba pumipili yan? Kailan ba nakatimbre yan sa Malacanang, sa Speaker? Nakatimbre yan. Timbre yan? Nakatimbre. Alam ko yan dahil buntot ng buntot si Saldico noon kay Martin. Araw-araw may meeting daw sa Malacanang, kasama parati si Saldico. So, ini-introduce na ni Martin si Saldico sa kasi ang may ambisyon diyan sa chairmanship ng Committee on Appropriation. Yun si Dalipe. Si Manny Dalipe. Kasi mas malapit kay Martin yon. I would know because at that time ako ang PLLO Presidential Legislative Liaison. Dahil sa closeness namin ni Martin, nakatambay ako doon at alam ko ins and outs kung sino yung mga malapit kay Martin. Si Saldico, humihirit pa lang noon. Pero ang mga nakapalibot kay Martin, yan si Dalipe, yan si JJ Suarez, yung dating congressman sa Sibugay. Yan ang mga malapit yan. Si Sandro, empleyado ni Martin yan. So, nakikita ko lahat yan because being the liaison ng Pangulo for pushing his programs, yung mga priority bills, nandun ako, ako sa speaker, pag-ugnayan. So, I've seen it. Later on na lang yan si Saldi, dahil napahiram ni Saldi yung kanyang chopper sa kampanya ni Marcos. Favorite pa nga ni Marcos yung chopper na pinahiram ni Saldi para sa campaign doon during the 2022 election. Doon napalapit si Saldico. So, yun napunta. Tapos, contractor pa. So, alam ang Oo. So, magaling. So, yeah, that's, ako, I know it personally. That's what happened during that time. Ayan. Okay, so yun lang muna. At syempre, issue natin yan patungkol sa flood control at sa mga nangyayaring pagbaha dito po sa ating bansa. So, hindi mo pwedeng i-alibay na napakalakas ang ulan ngayon. Unlike in last year, unlike in the years before. No. Ito, human nature ito. Mayroong time na talagang bubuhos yan. Pero kung intact yung infrastructure mo, maski gaano pa kalakas ang ulan, hindi mo pwedeng i-justify niya na malakas ang ulan kaya bumaha. Pero kung maayos yung infrastructure mo, it doesn't matter how strong or how heavy the rainfall is, parang Eli. Okay, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat.